Nakatutok si Pangulong Bongbong Marcos sa ikinasang rally ngayong araw dito ng Iglesia ni Cristo. Ayon sa Presidential Communications Office, nasa loob ng Malacanang si Pangulong Bongbong Marcos at mahigpit na minomonitor ang kilos protesta. Sa ngayon, mahigpit ang seguridad sa loob at labas ng palasyo. Patuloy ding nananawagan ang administrasyon na maging mahinahon dahil may mga ginagawa na itong hakbang para mapanagot ang mga nasa likod ng flood control scandal. Matatandaan noong 2022, sinuportahan ng INC ang unit team ni na PBBM at ni Vice President Sara Duterte. Thanks so much, Corina. Makakausap muna natin ngayon PCO Secretary Dave Gomez. Secretary Gomez, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pinky, Corina and Willard. Good evening. Thank you, sir. Unang-una, kamusta po ang Pangulo? Mabuti naman, ano? Katulad nga na sinabi ko kanina, nagmamonitor ang Pangulo ng mga kaganapan ngayong araw na to, no? And how is he so far, sir? Monitoring and ano po ang kanyang reaction dito sa naging protesta sa Quirino Grandstand at gayon din sa EDSA Shrine at People Power Monument? I think, Pinky, nakita natin sa mga rallies today na buhay ang ating demokrasya, no? As long as our people can peaceably assemble and redress their grievance, buhay ang demokrasya natin and freedom of speech. At kami ang masasabi lang namin is irinig namin sila. We hear them, we feel you, and we will not disappoint you. We will not disappoint yung panawagan nyo for transparency and accountability. Sinabi na mismo ng ating Pangulo yan na bago daw magpasko, meron ng haharap sa hustisya at may makukulong na. At ganun ang ginagawa ng ating administrasyon ngayon. Talagang hahabulin natin yung mga may sala, babawiin natin yung mga ninakaw na yaman, at at the same time, we will fix the system para hindi na ito maulit muli. Secretary, doon po sa dami ng tao na nandyan sa Quirino Grandstand ngayon, ano ho ang reaksyon ng Malacanang dyan? Again, yung sinabi ko nga, makikita natin buhay na buhay ang ating demokrasya. Yung mga mamamayan natin ay lumabas at inexpress yung kanilang nararamdaman. At narinig namin sila. Kaisa sa kanila, gusto naming managot na dapat managot. Gusto namin magkaroon ng transparency in government. At kaya pinapaspasan na natin itong mga kaso na to. At ang pangako ng Pangulo, bago magpasko, may mga makukulong na. Sabi nga ng Pangulo, hindi magiging merry ang kanilang Christmas. Siguro ang tanong lang dyan talaga, Secretary, is that in spite of, no, dito po sa ICI, doon po sa pagbulgar ng Pangulo, dito sa mahiya naman kayo, hindi ho ba, ay patuloy pa rin ang rally. Katulad po na nangyayari ngayon, hindi lang today, it's going to be 3 days of rally of the Iglesia ni Cristo. Naiintindihan ko po yung sinasabi ninyo na buhay ang demokrasya po dito sa ating bansa. Pero dahil sa patuloy po na nagrarally, is there anything else that government will tell the Filipino people para po kahit papano makita nila o maramdaman man lang na gumagana po ang hustisya? Oo, salamat, Pinky, sa tanong na yun. Nakikita naman natin, base dun sa ulat ng Pangulo nung Huwebes lang, sabi ng Pangulo na after 3 months, nag-ulat siya sa bansa kung ano na ang ginawa at napakarami na talaga nating ginawa. Simula doon sa pagtatag ng ating isumbong sa Pangulo website, all the way doon sa pag-create ng ICI at pagsasampa ng mga kaso sa Ombudsman. Pero pinaalala din sa atin ng ating Pangulo na kailangan itong mga kasong ito ay dapat airtight talaga yung case build up natin dahil ayaw nating masayang. Ayaw nating masayang yung ibinunyag ng Pangulo at yung ating mga investigasyon kung madadrop lang itong mga kaso na to on technicalities at yung mga may sala kakalaya at dala-dala nila yung kanilang mga ninakaw. Paano ho yan ngayon, Secretary Gomez? Si dating Congressman Zaldico ay ang tinuturo na ngayon si Pangulo at si dating Speaker Martin Romualdez.
Oo, na medyo nakakatuwa na nakakatawa na tong serye ng mga video na to. Ganun pa din yung ano namin, posisyon namin. Lahat ito hearsay. Sabi ni ganito, utos ng Pangulo. Sabi ni ganon, ito ang kahilingan ng Pangulo. Hindi niya wala siyang direktong narinig sa Pangulo. Pangalawa, ayaw niyang sumpaan yung kanyang salaysay sa proper judicial authorities. At ang pinaka nakakatawa sa lahat, ni Singkong Duling, wala daw siyang ibinulsa. Wala nga daw po. I think, medyo pababa yung kredibilidad ni Congressman Dico. Are you at least, is Malacanang even concerned about the statements rather made by former Congressman Zaldico dahil ini-implicate nga niya po ang Pangulo? 100 billion pesos na insertion, sabi niya na iniutos daw ni Secretary Mina Pangandaman. Pagkatapos ito pong third installment, yung third part, ang sinabi niya, 56 billion pesos daw ang nakuha ni Pangulo at ni dating Speaker Martin Romualdez. Ako ang tatanungin mo, medyo katawa-tawa na nga yung series ng video na to. From a telenovela na mukhang nagiging comedy na to. Narinig niyo ang Pangulo kahapon, he will not even dignify with a statement, with a comment, yung mga akusasyon ni Rep. Zaldico. Unang-una, it doesn't really make sense, Pinky. Unang-una, i-insert ka ng 100 billion sa BICAM when this is the President's budget. Sa umpisa pa lang, bago isumiti sa Kongreso, sa National Expenditure Program, dapat doon na niyang inilagay. Pero bakit doon sa huli pa niya inilagay? Hindi pa nangyari. Medyo yung palang katawa-tawa na, hindi nakapani-paniwala. 100 billion daw yung in-insert ng Pangulo, but at the end of the day, 194 billion ang kanyang vinito. So medyo ayusin muna ni Congressman Zaldico yung script. Do you have any idea, sir? Does Malacanang know where he is? Wala kaming ideya. Unless, yun nga, umuwi siya to face the music at sumpaan lahat itong salaysay na to with the proper judicial authorities. Yun lang ang payo namin, yun lang ang hamon namin sa kanya. Secretary Gomez, natatakot daw siya dahil nga there's a big threat to his life. Pwede siyang ipapatay. May mga scenario po siyang inilahad doon sa kanyang Part 3 series. Responsibilidad natin yan sa pamahalaan na protektahan ang bawat individual, ang bawat Pilipino. Kung may banta sa buhay ng isang Pilipino, dapat protektahan natin yan. So wala siyang ikababahala. Umuwi lang siya dito, again, to face the music at gagarantihan natin ang kanyang safety. What are your thoughts dito po sa kanyang paglabas? Yung kanyang unang video noong Friday. Tapos Part 2 was Saturday, Part 3 was Sunday, leading up to the rally of INC from Sunday to Monday to Tuesday, sir. Ikaw na rin ang nagbigay ng chronology, Pinky. I think kahit sinong amateur na political analyst, medyo makikita na yung chronology. Kasi nung nag-press conference sa Pangulo, sinabi niyang may makakasuhan na at may makukulong bago mag-Disyembre. Kung makakasuhan na si Zaldico, pwede nang kanselahin ang passport niya. Nung Biyernes sa Blue Ribbon, invited daw siya, pero bigla siyang uninvite ng Senate Blue Ribbon. So, nawalan din siya ng plataforma. So wala na siyang recourse. Desperate. Wala na siyang options. Kaya naglabas na nitong video na to. Did the President or Malacanang think that babaliktad o ituturo po ni dating Congressman Zaldico ang Pangulo? Wala kaming kaide-ideya nung nilabas niya yung video, pero nung nakita nga namin yung video na punong-puno ng loopholes, medyo natawa na lang kami. And still, ang sabi po ng Pangulo, he does not want to dignify ito pong naging video or statement ni dating Congressman Zaldico, but that was Part 2. Ngayon po lumabas yung Part 3. Would the President even offer to give any reaction or statement to this latest revelation of the former congressman, sir? I'm sorry, Pinky, ganun pa din. Talagang hindi i-dignify ng Pangulo to dahil hanggat hindi nasasagot ni Zaldico yung mga katawa-tawang portions ng kanyang video, it really doesn't make sense. Maraming salamat po sa inyong oras, PCO Secretary Dave Gomez.
Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.